Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bumabati po kami ng taos-pusong magandang gabi sa inyo, Panginoon. At muli na naman po kami excited para makinig sa iyong salita. Patuloy po namin itinataas ang aming sarili, ang aming talino, ang aming puso, ang aming pag-unawa. Bigyan niyo po kami ng malinis na budhi at maayos na perception para po maintindihan namin mabuti ang tatalakayin namin ngayong gabing ito. Tinataas rin po namin ang aming mga kapatid na ahabol pa po sa aming LBS. Naway makarating sila ng maayos at makasama po namin sa session na ito. Ito po yung tinataas namin sa aming Panginoong Hesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So proceed na tayo sa Holy Spirit. Pull mo yan, bro. Ano yan? Basa ng gospel. Okay. Gospel na tayo. Kuya Butch, you can start sabi na. mo, first reading ako. Oo nga, first reading. Ayun, The gospel first. Gospel muna. gospel muna. Sino ba yung nasa sa gospel? Sa gospel si Kuya Alex. So it's Strengthen your power. shall I In your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, with your sweet healing power, touch us and make us new. reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Lord Jesus. Be alert and watch, for you don't know when the time will come. When a man goes abroad and leaves his home, he puts his servants in charge, giving to each one some responsibility, and he orders the doorkeeper to stay awake. So stay awake, for you don't know when the Lord of the house will come, the evening or at midnight, when the cock crows or before dawn. If he comes suddenly, do not let him catch you asleep. What I say to you, I say to all, stay awake. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So let's, Wait lang po. Ano yan? Himay-himay na po. Himahimayin na natin. So, jump na ba tayo sa first reading? Hindi, himay natin verse by verse. Magtatanong ka ngayon, bro. Okay, sige. Asan na ba yung naset ko na? Yung sa Mark chapter 13 verse 33, ano daw dapat yung nating gawin ayon do sa gospel? Who's going to answer, bro, TJ? Kuya Jerome. Anong verse? Dun sa 30 verse ano saan ba yun? 33. Sa 33. Okay. Ang question ay, pakiulit. Ano daw dapat nating gawin? So, be watchful, be alert. You do not know when the time will come. Then, dun sa 34, Kuya, maraming gagawin eh. Kuya Astig ng South. Sabi niya, ano daw, paano ba to? Sino daw yung bibigyang authority? Sabi doon sa 34. Katulad
katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Thank you, Kuya. And lastly, ano yung pinaka dapat gawin daw sa kanyang sudden na pagdating? Kuya, nasaan na si Kuya Sunny? Kuya Sunny? There's Sunny. Naka-mute po kayo. Ako ba yung ano? Yes po, yung sa huling tanong ko. Verse 35. Verse 35. Hindi yung Sabi. Kaya sa umaga. Kuya Sunny, naka-choppy ka eh. Balikan kita mamaya. Kuya Butch, ikaw na lang. Kuya Butch, naka-mute ka. Maingay yung mga aso eh. What's therefore? You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or at cockcrow or in the morning. Yun. Anong oras yung kakro? Usually mga ano yan, alas 4 ng umaga. So morning ba tawag dun? Or hindi? Morning. Before dawn ng... Uy, si Jepoy is joining us. Hello, Jepoy. Oy, paano nangyari yun? Nag-invite ako sa maraming pages eh. Gandang gabi. Gandang gabi, Jepoy. Andyan na yung maestro. Ayan na. Ayan na yung apologetics natin. Yes. Yan ang nagturo sa amin. Tapos po, ayun po. Ano ba next ito? First 36. Verse 36. In 36 na, no? 36. At kapag daw tayo na huling wag daw ano daw yung wag tayong madadatnan. Ulit yung tanong. Ang hirap anuhin nung tanong eh. Yung pagdating niya, dapat daw lagi tayong laging ano bang tawag sa laging handa. Parang binigay ko na rin kasi yung sagot eh kapag Ano ang ating maging posture or ayun, maging posture kapag siya ay dumating. Ganun din kasi. So, Kuya Jun. Anong version, TJ? 36. 36 and 37 actually. Hanggang 37 ba? TJ, ang sagot? Okay. Yes po. Kasi, sinabi ni Jesus, baka biglang dumating siya at matingnan niya na kayo'y natutulog sa pansitan. Nako. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, maging handa kayo. Tulad doon nangyari dito sa Caloocan. Sabi niya, ang holiday ay ginawang Lunes. So akala ng mga tao, walang traffic. Sinara ang monumento. Ngayon, kaninang umaga. Kaya nagkandaleche-leche ang traffic sa EDSA. Kaya muli, ang sabi ni Jesus, buti na lang nandiyan si Jepoy para matuto rin siya ng mga bagong salita dito sa LBA. Ito na nga yun eh. Baka siya biglang dumating eh. May biglang dumating. Ay, biglang dumating. Ayun na yun eh, di ba? May biglang dumating. Ay, January. Paano ba ako pupunta doon sa Tama ba yung sabi?
ano naman, no? Malinaw naman yung Malinaw naman yung may, pagkakasabi. meron ba dyan sa'yo yung leche-leche na mga ano dyan? Wala naman kayo magka-leche-leche. Pero, ang sinabi lang is, Insinuated lang yung insinuated. Okay. maging maging standby and Laging handa, laging gising. Laging handa, laging gising. Laging, paano ba? Hindi yung nakasyabu, ha? Laging gising eh. Ano lang, may tawag din eh. Sa mga sundalo, anong tawag doon? Alert. Laging alert. Yan. Alert may tanong po ako. Meron po akong tanong. Ano po yun? Ano ba ang pinaghahandaan dito? Ano ba sinasabi rito ni Jesus na dapat, ano ba yung darating? Ano ba yung pinaghahandaan dapat? Question. Yan. Kanyang Be watchful. 3 beses to sinabing watch, di ba? Watch. Oo nga po. Bakit tayo Related yan sa gospel last Sunday. Yung kanyang pagdating, second coming, parousia. Tinanong mo yan kanina, di ba, Kuya Tony? As judgment. Tinanong ni brother hindi po ako. Ano yung Adviento? Ano Adviento sa Tagalog? Opo, ano yung Adviento? Ngayon, ano po, dito sa sinasabi niyang mag-ingat kayo, maging handa. Ano ba yung paghahandaan? Fiesta o kainan? Pagdating ni Kristo. Pagdating muling pagbabalik. Yes. Yun nga po yun nga po ang tanong ko eh. Kasi pagbabalik ni Kristo, hindi pa naman siya umaalis eh. Kasama niya pa nga yung mga apostoles, di ba? Yung may 3 pagdating eh, 'di ba? Yung pagdating niya, yung physical. Yung pangalawa, yung second coming. Yung pangatlo, sa puso mo. Oo nga po, pero dito nung nagsasalita siya, kasama niya pa ang mga disipulo. At sinasabi nga niya, maghanda kayo. Ano yung pinaghahandaan? Ano ba yung darating? Sinama po kasi ito sa kanyang sermon sa Mount of Olives. At actually, it serves as a warning. Matapos banggitin ni Kristo yung mga sign of the times, nagbigay siya ng babala na maging vigilant tayo. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan siya darating. Ang pinag-uusapan po rito ay yung pangalawa, the second coming. Kasi yung pong Advent, ang hindi lang po, karamihan po kasi sa mga Katoliko, ang pananaw nila sa Advent, yung paghahanda sa pagdating ni Kristo sa Pasko. Pero lingad sa kanilang kaalaman na dalawa ang meaning ng Advent. Yung Advent na homecoming sa second na pagdating ni Kristo. Yun ang importante rin. Kasi nga, kita nyo, magsa-celebrate na tayo ng Pasko, pero kahit sa Gospel of Mark, tumalon siya. Hindi siya nagsimula sa chapter 1. Pumunta kagad siya sa end times. So yung tanong ni Brother Tonying, ito po'y babala ni Kristo na maghanda sila dahil binibigyan niya ng prelude yung second coming niya. Kasi po, tama po rin. Kasi po itong mga huling mga araw, lalo na yung mga LBS natin ng mga huling linggo, ang pinag-uusapan po yung pagdating ng katapusan eh. Paghukom, paghihiwalay ng tupa at ng kambing, yung paghahanda ng 10 dalaga, at yung mga binigyan ng kanya-kanyang mga pera para ayusin ang kanilang hanap buhay. So, lahat po lang, at saka nagkataon pa, patapos na nga po yung liturgical calendar natin, kaya lahat po ng nakita na nabasa natin mga readings, puro sa katapusan. Kaya ang palagay ko, yung sinasabi ito maghanda kayo sa pagdating ng katapusan. Wala pa po rito yung pinag-uusapang second coming dahil hindi pa naman siya umalis eh.
Pero ano po, di ba? Si Kristo darating sa katapusan, ba end of days. Opo. Yun na po yun. Sabay po darating yan. So tama Pero po yung sinasabi nyo. yun lang siguro, hindi naman tayo lahat makakaabot dun sa second coming niya. 'Di ba? Correct din, bro. Correct. So yung punto ko na pangatlo, which is dadating siya sa puso natin, which is it could be yung conversion natin, yung ito yung Metanoia. yeah, Yes. spiritual ano natin perhaps. Sa'yo, Brother Jeron, dumating na, matagal na. Kaya araw-araw nasa simbahan ka eh. Ayun, araw-araw natin ano si Yung- Jesus. Yung araw-araw natin siyang tatanggapin. Kasi araw-araw niya tayong tanggap eh, di ba? So, paano tayo? Kung ano ba yung posture natin? Hindi naman pwedeng, tulad niya sabi ni sa verse 37, na lagi tayong maging watchful. So, hindi pwedeng lagi tayong papatay-patay na sige, saka ako na lang tatanggapin ganito na. Paano kung may nangyari sa masama in the future? So, hindi mo pa natanggap si Kristo pa. So, yun lang yung akin Yun lang yung akin. Magsusulat ba ako? Sige po. I-share mo na yung Para dun screen sa, mo. yung keyword. Yung keywords natin. Tapos na ba? Yung pag-iman? Hindi ba may Keywords lang. Yung ano keywords ba yan? lang natin. Ano yung ano? Watchful. Alert and watch. Alert. Alert, prepare. Puro Prepare. preparation to eh. Oo. Paghahanda. Preparation. When you say take heed, Sundin. ganun din, sundin di ba? And pray. Ayan, pwede rin. Maging Boy Scout. Preparation, siguro kasama na yung pray doon. Prayer life. Prayer life. Laging sinasabi ni Brother Jerome, mga umpisal. Prayer. Alam niyo, binigyan rin ng pansin yung natutulog. Kasi nasama doon yung nagdadasal sa Gethsemane. Yung kanyang mga alipores medyo natulog. Isa rin yun, na-foresee ni Jesus yun na mangyayari. Kaya ginamit niya yung analogy na yun na huwag kayong madadatnan ko na natutulog. Don't let yourself. Marami yan. Hindi lang sa mga disipulo ni Kristo. Pag may mga teaching tayo, pansinin nyo, marami natutulog. Kaya kami, nung nasa event security pa kami dati, nakapwesto kami sa likod. Nakapwesto kami. Kasi doon yung masarap natutulog Pag kami natutulog na, kinakalabit namin. So naalimpungatan sila, nabibigla sila. Bakit? Brad, natatanong ng speaker, anong oras kayo gigisingin? Para hindi kami nakakatulog sa inyo. Kahit sa simbahan Oo nga. Kaya, importante rin. Lalo na pag aircon. Nabanggit ni Brother Jun yung yung tungkol dun sa, kasi parang na-foresee nga niya yun dun sa, yung sinama niya sa Garden of Gethsemane yung mga apostoles niya. Parang sinasabi din yata doon, if I'm not mistaken, na do not let yourself be tested. So parang part yun ng preparation, di po ba? Kaya sinasabi nga ni Brother Jerome na laging dapat nga as much as possible be in a state of grace because we do not know when exactly. Paki-elaborate what do you mean by do not be tested? Parang do not be tempted or do not sin. Yun na lang siguro. Or be in a state of grace. Yun naman yung lagi mong advocacy. Pwede na state of grace. Pero kasi pag state of grace, di ba? Kahit lahat kasi
kahit na mo problema ka, you're still in the state of grace kasi God shows you, or yes, God shows you how much He loves you. Kaya binibigyan ka ng problems para maging matatag ka. So that's still in the state of grace. Pero yeah, I think pwede. But I think the definition of the Catholic Church, if you're going to be in the state of grace, diba, pagka kailangan magtanggap ng Holy Communion, is at least naka-mortal sin. Wala, tama. Lahat naman tayo, andyan, hindi mawawala yung testing sa atin. He will test our faithfulness, how we love the Lord, mahal mo ba talaga siya, titest ka niya. The test of faith. Kaya nga siguro parang warning nga ito, no? Sabi nga ni Brother June kanina, kasi nakalagay dito, do not let him catch you asleep. Parang warning. Tapos sa dulong-dulo, biglang may watch no? Be watchful. Ayan. Stay awake. Stand firm in your faith. Parang yun yung natin, be watchful, stand firm in your faith. Yung natin. Okay. Dagdag ko lang. Yun, sige. Ano ba yung pinaghahandaan? Ba yung second coming? Okay. Pero sabi ni Brother Jerome, di naman lahat tayo aabutin yung second coming. Okay. Pero, so kung di man natin abutin yung katapusan ng panahon, aabutin natin yung ating sariling katapusan. Ba, yung ating death, yung ating pagkamatay. So, kaya watchful pa rin tayo. Kasi hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Watchful sa kamatayan? So, either second coming or yung death. So, yun yung sinasabihin ni namin watchful. Be alert. Because you do not know when the time will come. Hindi naman is-specify dito talaga kung yung second coming nga or yung individual death. Yung personal death. Watchful in our life. Yeah. Tama ba? Either way, kung dumating na yung second coming or mamatay ka na, mamimit mo na si Jesus, di ba? Either way. Mag-end of the world o mag-end of your life na, makikita mo pa rin. So, sa judgment. Ito yung particular judgment yun. Yes, particular of your life. Brother Jerome, anong ibig mo sabihin nung be in a state of grace? Ayun, may sinabi si Brother kanina, Alex. So, kasi ang pagkakaintindi ko, grace is something that we do not earn. Kahit anong gawin mo, hindi mo ma-acquire yung sinasabing state of grace. Kasi grace it's given by God. Not being earned, it is given free. Yes. So the grace is freely given to us through sacraments. The Mass. And in the Mass, we say, di ba, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be. Tatlong beses pa tayo magsasabi na through my fault, di ba? But there is only one person who can be at full grace, is Mama Mary. Naman. Hail Mary, full of grace, siyempre. Kaya nga, tayong mga lalaki, lalo na mga servant, can never be at the state of grace. So, no matter what you do, talagang nandun pa rin yung sinfulness natin. Kaya nga yung grace is not earned. It is freely given by God. Gift. Yun gift talaga. Kaya dapat yun ang lagi nating pagpapasalamat. Yeah. Pero it's defined naman yan sa, tama, di ba, Brother Jepoy, nasa catechism natin yung state of grace through our sacraments, receiving those sacraments. Correct. We are not worthy, but yes, we are very simple, but through these free gifts of the sacrament, we can be an image and likeness of our Lord.
because of this sacrament, we do confess, we ask for forgiveness so that we can receive Him, body, blood, soul, and His divinities through the Eucharist. Yun nga kasi ang sinasabi ng mga Protestants, di ba? Kahit na gaano ka-religious, kung puro religiosity lang ang ginagawa mo, hindi ka pa rin makakatanggap ng salvation. Oo nga, sabi nga nila, di ba, religion will not save you, di ba? Sabihin nila yun eh. It's your personal relationship, sasabihin nila. But religion kasi is also part of yan ng church natin yan that defines our faith sa Catholic eh. It both naman the faith and yung religion relationship, they are connected together. Hindi siya separable, hindi siya separated. Kasi yung pagka sinabi mong let us be in state of grace, so kailangan talagang matuwid ka, holy ka, para ka lang ma-save. I think in this state of grace, brother... Tanggalin ko na to para Astig, Brother Tunying, clarify ko lang, kailangan conscious ka sa... ang ibig sabihin state of grace, conscious ka sa iyong mga kasalanan at ikaw ay mag-a-avail ng sacrament of reconciliation. Pag ikaw nagkakasala. Saka isa pa, di ba, kapag tinanggap natin si Kristo, unti-unti niya tayong binabago. Hindi tayo yung nagbabago, kundi si Kristo ang nagbabago sa atin. Yeah. So, Brother Tonying, ilalagay ko ba dito o hindi na lang? So, para po mas madali siguro, hindi matanggap yung be in a state of grace, at least try avoiding yung sin nga. Avoiding the sin. Since we are sinful, brother, pagka nagkasala, you must know how to return to God. Yes. Kaya yun yung state of grace Kailangan avail of the sacrament of reconciliation. Kasi hindi mo maiwasan ng kasalanan. Sabi nga ni Brother Tunying, tayo lahat nagkakasala Yun nga po, kaya lang po hindi niya matanggap po yung yung statement na state of grace. State of grace. But kasi definition of state of grace niya is dapat holy ka na Yeah. Pero alam po naman natin na yung grace is coming from God. Hindi naman po natin pwede i-define talaga. At kailangan, for that grace to work, Brother Tunying, kailangan ng cooperation from us. Yes. Willingness to open our heart sa Kanya. Hindi naman pwede dating basta-basta yung grace. Kung may kasalanan, paulit-ulit ka nagkakasala, the grace will not come in. Kailangan mag-cooperate ka for the grace to come in to God. Kanya nga sa Revelation 3:20, ano sinasabi? Jesus is always constantly knocking at the door of our heart. Yes. Kaya nga po, yung cooperation dyan is actually obedience. Obedience. Tama ka doon. Tama ka doon. Oo naman. We obey God's commandments. When you obey God's will, you avoid sin. So you can be in the state of grace. Correct. Di po ba? Yun ang sinasabi ni Father Orly, distraction. Ang daming distraction. If you focus on the distraction, but if you focus on Jesus, yes. Diba? Then distraction will evaporate. Yes. Because distraction, according to him, during our Advent recollection, comes from the devil. Diba? Nag-tweet si Andrea sa akin at may katanungan siya. Sandali, hindi pa ako tapos. Magtatanong daw siya. Tawa ka ng tawa Hindi naman joke to. Sabi niya, Tito, in the short gospel that we have, I know that the traveling person is Jesus and the servant are his disciples. Tito, who are we in the gospel? We are the slaves. May makakasagot? Brother Jepoy. We are also the servants, bro. Kasi if we really believe in God at disciples tayo ni Jesus Christ, so we are part of that
servants. Di ba? Servants. Sa akin, dahil nga hindi naman nating nakasama si Andrea rito, sabi ko, Andrea, tayo ay tinutukoy dito as the gatekeeper. Tayo yung nagbabantay ng pintuan. Diba? Sabi niya, it is like a man traveling abroad. That's Jesus. He leaves home and places to his servants, his disciples and followers in charge, di ba? Pero orders the gatekeeper to be on the watch. Tayo yun. Tayo magbantay, parang gano'n. Kaya nga sabi niya sa atin, be watchful, be alert. Tama. Maiksi lang yung ating gospel pero malaman. Yes. Diba? Marami tinatago. So, magkaiba ang gatekeeper sa servant. Yes. Ha? Yes. So tayo yung gatekeeper. Sino tong mga servant na tinutukoy dito? Ito yung mga disciples and the followers of Jesus because these are the people that Jesus was telling this story. Wala na sila, di ba? But for us, o yung mga... Ay, sige, Brother Jepoy, may sasabihin. Yung gatekeeper, yun yung binigyan ng gospel na kailangan mong protektahan. So tayo din yun, yung gatekeeper. So kahit na wala na yung disciples, nakatanggap tayo ng gospel na kailangan nating protektahan. So tayo dapat mag-fall sa mga false teaching na nagkalat. Kaya part din ng pagiging alert, naka-watchful ay check din natin yung paniniwala natin kung tama ba. So, binigay ni Kristo o mali na. Ayaw pa niya umuwi. Sabi ko, wala ka nang umuwi. Sipon dati ha. So yung servant, Brother Jepoy, tama ba? Mga disciple yon? O ito ba yung mga clergy natin ngayon? Kasi apostolic naman tayo eh. Yung church natin. Part din naman tayo ng clergy. Church. So, pwedeng gatekeeper yung mga bishop, mga pare, lahat ng sisilbi simbahan. Tsaka tayo mga laiko kasi may mission din naman tayo. They're part of the church. Oo, part of church. Okay. Gospel pa lang yan. Parang 10 o'clock matatapos. Kaya kami kalalim analyze. Brother TJ, andiyan ka pa ba? Ikaw yung... Diretso na tayo. Meron pa ba o meron pa tayong gustong idagdag o punta na tayo sa first reading? First reading na. Kasi mahaba pa yan eh. Ramdam ko sa inyo, mahaba pa yan eh. So, let us jump sa first reading. Sino ba yung inano ko sa first reading? Kuya Butch. The first reading is from the book of Isaiah. You, Lord, are our Father, our Redeemer. You are named forever. Why do you let us wander, O Lord, from your ways, and harden our hearts so that we fear you not? Return for the sake of your servants, the tribes of your heritage. Oh, that you would rend the heavens and come down, with the mountains quaking before you, while you wrought awesome deeds we could not hope for, such as they had not heard of from of old. No ear has ever heard, no eye ever seen any God but you doing such deeds for those who wait for him. Would that you might meet us doing right, that we were mindful of you in our ways. Behold, you are angry and we are sinful. All of us become like unclean people. All our good deeds are like polluted rags. We have all withered like leaves, and our guilt carries us away like the wind. There is none who call upon your name, who roses himself to cling to you.
For you have hidden your face from us and have delivered us up to our guilt. Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter, and we are all the work of your hands. The word of the Lord. Thanks be to God. Brother Jack, TJ. Yun na nga. So, mag-notes ka na ba, Kuya Jerome? Hindi, magtatanong ka pa eh. Okay, magtatanong na muna ako. Hindi, para ano. Kasi, gusto ko talagang itanong to eh. Sino yung tinutukoy sa Isaiah 63 verse 16? Kahit ako kasi naguluhan doon sa ano. Yahweh. Sino tinatanong mo? Ito kasing first reading. Pre-question. Sige, Kuya Jerome. It's actually a prayer ni Isaiah. Isaiah prayed to the Lord kasi at that time they were still on exile in Babylonia. And Isaiah was the prophet there. Alam mo, kawawa to si Isias eh. Alam niyo ba paano siya namatay? He was tied on a log at he was sewn in half. Nilagari po siya ng kalahati at kinali siya sa isang troso. But nevertheless, Isaiah prayed to the Lord. And of all the readings in the Old Testament, it is only in verse 63 and 64 where the prophet addressed the Lord as Father. Kasi si Jesus is already on the New Testament. He addressed also it at Father. Yan ang tinuro niya sa atin. Pero dito, he prayed to the Father and it was a very, very strong prayer. Alam mo ano pinagdasal niya? Lord, pumunta ka rito. Mula dyan sa langit, pumunta ka dito sa lupa. Kaya nga, it was a prophecy that came true when Christ was born in Bethlehem. Yun yun. Okay. So, prayer pala. Tama. Prayer talaga siya. Prayer. Pero, ayun. So, okay. Yun nga po. Sige. Kuya Tunying. Dito po sa akin kasi yung subtitle nitong ating binasa ay dalangin nga para kahabagan. So it is a prayer para kaawaan sila. Kasi alam naman po natin sa simula't simula pa, ang mga Israelita ay matitigas ang ulo. Kaya nga po sila ay pinabayaan. Sa katunayan, ilang bansa ang sumakop sa kanila. Dami po. Magsimula pa. Babylonian, Assyrian, saka Romano. Unang-una yung mga Assyrian. Wag na natin bilangin yung umapi sa kanila nung nasa Ehipto pa sila. Di po ba? Doon naman nung nasa Egypt naman sila, wala naman tayo nakitang gaanong katigasan ng ulo ng mga Israelita. Noon na lang lumabas sila ng Ehipto, doon na lang tumigas ang ulo nila. 40 years silang naglalakad, marami silang reklamo. Hanggang sa ganun nga sila, hanggang sa panahon nila Isaiah, sinakop nga sila ng Assyria kasi nga antitigas ng ulo nila, ayaw nga makinig kay Yahweh. Hanggang sinakop pa sila ng Babylonia, tapos andun pa sumakop pa sila ng mga Persian. So yun yung sinasabing pinabayaan nyo kami. Totoo naman, pinabayaan naman talaga sila kasi nga sumusuway sila. Kaya yun ang panalangin dito ni Isaiah, di ba? Pinananalangin siya, sabi nga doon sa 17, di ba? Sa 16, aming amang, sino ba ang aasahan namin? Ikaw lamang. Tanging ikaw lamang ang magliligtas sa aming buhay. Kasi nga, talagang nakikiusap nga siya na mabalik sana yung kaawaan ng Diyos sa kanila. Hanggang ngayon naman yata mga Israelita pinahihirapan pa rin Kaya nga, ginigera sila ng mga Hamas
Ito pa isang, sorry ito yung, kasi medyo talaga naguluhan ako sa verse na to. Yung mga tanong ko, parang ginawa ko na rin personal questions ko. So, yung next question is, what will happen to the people in verse 19? Kasi parang ang sinasabi nga, we are become as in the beginning. Ano yung ibig sabihin doon? Kuya Jerome. Ay, yung tanong sa 19? Ano yung tanong, bro? Sa dito si Isaiah, he was too long have been like imploring for God to personally intervene. Napagod na rin sa Isias na talagang disappointed na siya. He was already discouraged. So sabi niya, Lord, you are from heaven. Come down here on earth and help us. Yun ang dasal ni Isias So gusto ni Isias na magkaroon na ng personal intervention si Lord. Okay. Meron pa ba? Meron pang ibang sagot? Anong tanong mo, T? Paano ba yung tanong ko? So, ano yung tag ito? Ano yung ibig sabihin niya na we are become as in the beginning? Ano yung parang nagpunta ba sila ulit sa simula na walang peace? Yung buhay, pamumuhay nila? Yung sa 19. Iba kasi dito sa akin yung verse 19b tayo 19b. Ano ba yun? We are becoming as in the beginning when thou didst not rule over us and when we were not called by thy name. Kasi nga po, hindi kasama. Kasi nga po, di ba, sila yung bayang tinawag. No? So talagang sila yung unang lahi na talagang tinawag ng Diyos. Kaya nga lang, sila ay napabayaan. Kaya nga ang sabi niya, diba, ang sabi sa kalahati ng 9, na di nakaranas na yung pagharian. Sila na may talagang nakaranas na pinagharian naman talaga sila. Ang problema, parang binitiwan sila dahil nga sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya nga siya parang di tinawag sa iyong pangalan. Yun po yun. Kumbaga saka nagtampo sa kanila si Yahweh, ang titigas ng ulo nyo, bahala nang kayo dyan. Kumbaga parang sa simula talaga namang sila inangkin na sila talaga, you are my people, di ba? Huwag mo lang pa sa panahon nila Abraham. Ang problema nga, first reading natin, TJ, nung previous Sunday. Ang Diyos na mismo nakialam Kasi nga, yung mga iniiwan niyang mga leader, nagpabaya. That's why siya, being the good shepherd, sabi niya, pakikialaman ko na to. Ganito rin ito. It was, I think, Ezekiel. Pero dito, si Isaiah naman na nagdadasal. Kasi they are in the same timeline yung when the Israelites were in exile. Tama yung sinabi ni Brad Tunying dahil nga napabayaan ng mga leaders ng Israel Kaya gusto na ni Isaiah na pakialaman na ng Diyos. Yun lang yun. Kumbaga sa millennials, ang tawag nila dyan, sa sinasabi mong katanungan, BSDU lang. So, punta tayo sa i-jump ko na doon sa 4. Medyo nasagot na rin yung gusto kong itanong sa sa verse 2 ni 64. Saan yung mga tanong ko? What will men did not hear in this verse sa chapter 64
verse 4. Jepoy, pasagot naman. Verse 4, no? Iba kasi yung ano eh. Ano yung tanong ulit? Ano yung hindi narinig ng mga tao? Okay, sabi, no ear has ever heard, no eye has ever seen any God but you, doing such deed to those who wait. So, sinasabi dito na Isaiah, yung promise ni Lord, kumbaga walang kapantay, no? Wala pang nakakita, wala pang nakarinig, naghihintay sa Kanya at gumagawa ng kabutihan according to the will. Ayos. Verse 3 kasi sa akin yun. Verse 3 ba? Oo. Verse 3. Iba yung numbering. Iba numberings. So doon sa sa 7th, sino naman na tinutukoy doon sa 7th verse? Kuya Alex. Bro, from Lex to everyone. Wala akong audio Wala. Nakamute. Nakamute ka po audio. Bro, TJ, isa-isahin natin siguro yung medyo nagaguluhan ako sa palaktaw-laktaw yung verse natin. Sige. Asa na yung tanong? What have all become in verse 6? Ano daw yung nangyari sa lahat sa verse 6? Kuya Alex? Di ba dapat 4? Kasi after nung kay Brother Jepoy, 3, 4, 5, then 6. 4 yung nasa akin kasi dito eh. As yung sa Isaiah, what, Ba yan, brother? Ano po yung question? Bro, meron akong suggestion. Ano yan? Bumalik muna tayo doon sa 64, verse 1. No? Kasi dito, saka natin sagasaan na yung ibang mga verses. Magsimula muna tayo doon sa verse 4. Maganda po kasi yung hinihiling dyan ni Isaiah. Una sabi ni Isaiah, buksan mo ang langit at ikay bumaba. No? Bumaba ka na sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka, magsisipangatal, manginginig yan. Diba? Sila'y manginginig, animo tubig na kumukulo. So, tama naman. Kasi pag dumating na ang si Yahweh dito sa lupa, talagang mangingilabot ka. Kaya nga dito sa verse 4 na sinasabi, kasi wala pa talagang nakakita sa Diyos. Oo nga, nakakausap nila Abraham ang Diyos, pero sa pamagitan ng pagsusugo ng mga anghel. Ay isa lang naman talaga ang nakakita sa Diyos kay Yahweh. Si Jesus lang. Si Jesus lang kasi galing naman talaga siya doon. Kaya yung sa verse 4 na wala pang nakarinig sa Diyos na nagsalita ng harapan. At walang nakakita sino mang tao pagkat ikaw lamang Diyos ang tumutulong sa lingkod mo. So yun, punta na ngayon tayo sa verse 5. Kung gusto nyo talakayin yung verse 5. Pero kung nakakausap na naman natin kung nakakausap naman nung panahon nila si God. Si Yahweh. Si Yahweh. Bakit sinabi pa rin ni Isaiah na we are all become as one unclean. Parang hindi na malinis.
Parang, di ba, inano para sa fallen leaf? Hindi na sila kinakausap ng Diyos doon, bro. Yung When they prophet have lang. decided to part ways, Prophets when na they lang. were in exile, hindi na sila kinakausap ng Diyos. Kaya nga, the Lord only talks to the prophets. Yun ang kanyang spokesperson. Yeah. Katulad nung panahon ni Moises, yung Moises, kausap mismo ng Diyos. Pero dito hindi na. Kasi nga, sinuway ng mga Israelita yung kanilang kasunduan, yung covenant, at malaking kasalanan yun. Pero yung paglilinaw lang, we're not talking here of parousia. We're not talking here of second coming. Because this happened in the Old Testament. We're talking here of the prayer of Isaiah who prophesied that Jesus will come. Hindi lang niya masabi yung timeline. Kaya nga sa New Testament dumating si Jesus. And everything that Isaiah was praying for, sinagot ni Jesus. No? He came here to reconcile. Diba? Yung kanyang mission, binanggit niya, mahaba-haba yung mission niya. Pero tinupad lahat niya yun. Kaya nga, ang daming prophecies sa Old Testament that Jesus fulfilled. Yun lang yun. Kaya dito parang ang feeling ng mga Israelita, they were abandoned. And that is true. They were really abandoned. God did not, is not anymore answering their prayer. Kaya ba sa 6, ang is parang there is no one that call your name that risen up. So kailangan ba natin talagang panghawakan yung pangalan ni Lord? Tama ba, Kuya Butch? Ako ba? Yung para sa 6? Yeah. Yes po, yes po. Dahil ang sabi dito, you have hidden your face from us and have delivered us up to our guilt. So, ibig sabihin, hindi na sila sinasagot, nagtago na sila ng Panginoon Diyos, at the same time, pinamigay na sila sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga pagkakamali. So, yan yung nangyari dito. Tama ba yung binasa ko, brother, TJ? Tama po, sa na yan, sa 6 na yan eh. Okay. Kaya parang yung 7, naging conclusion na, kaya ikaw, Lord, para sa akin lang, you can correct me if I'm wrong. As our Father, and we are clay, and you are our maker. We are all works of your hands. Reminder lang kay Lord yun. Reminder na you are still our King. Our Father. Our Father. Yung po kasing yung sa verse 5, yung verse 6, no? Parang dito iniisa-isa lang naman dito ni Isaiah yung mga kasalanan nila ng mga Israelita, di ba? Sabi nga sa verse 6, lahat kami naman nagkasala Lahat kami. Para kami mga duming hamak, di ba? Sa verse, para kami mga dahong lagas. Sa 7, ganun din. No, ito pa ang isang kasalanan ng mga Israelita. Wala man lang dumaing o humingi ng tawad sa kanila Kahit isa, walang dumulog, walang dumalangin, walang lumapit, no, para humingi ng tulong. Yan ang isang katigasan ng mga ulo ng Israelita. Ma-pride. Ma-pride pala sila. Parang ganun din tayo, di ba? Kung minsan ayaw natin sumunod sa mga sinasabi. Paano? Gusto natin sundin yung sarili nating gusto. Yan ang problema ng tao. Walang pagkakaiba sa atin ngayon. Opo. Kuya Jerome, magna-notes na ba tayo? Pwede na. Notes na tayo. Sinabi nga ni Brother John na yung una,
second coming. Pero itong first reading, hindi second coming, kundi enumerate yung kasalanan ng Israel at ang pagtanggi sa kanilang Panginoon Diyos. Connection na po tayo. Oo, yun yung mabigat eh. Ano yung connection sa gospel? What's full in your life siguro? Yun, pwede. Repentance. A part of preparation is repentance. Repentance. Sa gospel, merong word na heed. When we heed the Lord, we pray. So if it talks about prayer, ganun din sa first reading. Isaiah prayed. Yes, it's more of prayer. Prayer can also be a keyword here. Tayong verse yun, heed. Heed. Heed, H-E-E-D. I think yun yung first verse sa gospel. Where you are our Father, we are. Okay. During repentance as preparation, repentance faith, kasi sinabi to, pwede rin. Ang hinahanap po natin dito, hindi po ba ngayon yung connection, yung relasyon, yung relasyon ng gospel sa first reading. Sabi ko nga, dahil nga ito ay ito yung liturgy natin sa first Sunday of Advent, kaya yung doon sa ating gospel, Advento, paghahanda sa pagdating. Po. Kaya nga first Sunday of Advent, kaya ito po ang tinatalakay natin, ang paghahanda sa pagdating. Kung ano man yung darating, hindi pa natin makikita sa ngayon. Pero sa Isaiah, ganun din naman. No? Dito, sinabi lahat yung kanilang pagkukulang, kaya ang dalangin nga ni Isaiah, Yahweh, dumating ka na. Diba? Dumating ka na sana para makita nila ikaw. Makakausap ka nila, marinig ang boses mo, makita yung mukha mo. Pero sabi nga ni Brother June, naganap ito kay Jesus nung dumating na nga si Jesus. At nakita nila ang mukha ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Nakausap nila, nakasama pa nila. Pero nung mga unang panahon pa na yun, wala talagang nakakita sa mukha ng Diyos at wala ang nakakausap nila, mga sinusugo lang ng mga propeta at mga anghel. So, yun po ang relasyon nakikita. Dahil Adviento nga po, yung pinaghahanda tayo sa pagdating. Kung yung bang second coming o yung first coming, whatever, basta merong paghahanda na dapat isasagawa. Tayo sa panahon natin, meron din tayong paghahanda sa pagdating. Sa atin kasi, sa ngayon kasi, sa oras natin, ang talagang hinihintay natin sa Advento, yung ikalawang pagdating nga eh. Dahil nga siya ay namatay at umakyat sa langit at ang pangako, babalik siya ulit. Yun naman ang gospel eh, di ba? Kaya para sa ating mga Kristiyano ngayon, yung ang hinihintay natin ngayon, yung ikalawang pagbabalik, yung pagbabalik. So, yun ang relasyon na nakikita ko doon sa gospel at saka sa first reading. Tama ba itong nilagay ko, God's return?
or Jesus. Pagbabalik. Tama naman. That's our prayer. Ano naman yun sa verse, ano ba yun? 17, return for the sake of your servants, the tribes of your heritage. Tapos dun sa 19, sabi niya, come down, di ba? That you would rend the heavens and come down with the mountains. Tapos nga dun sa verse 4, sabi niya, would that you might meet us. No? Meet us doing the right that we were mindful of. Parang gusto niyang pagtagpo. Ayan. Ano pa po ba nakita niyo? Meron pa ba? Pwede rin mo dagdag faith. Kasi kailangan mo ng faith kapag may repentance ka na eh. Anong talk yan? Repentance and faith yan eh. Number 3. 3. As preparation of coming of for the coming of God. Ito na yun, God's return. God's return nga pala yan. Okay na? Okay na. Kasi yun naman yung alert tayo or watchful for God's coming. For God's coming. Diba? So instead of falling leaf, kumapit tayo lalo sa Kanya. And that is faith. Wala na. So sino yung sinabi ko sa second reading? Ay, si Kuya Sani, wala na. Yung lingkod po. Ayan na. Wala ba ako? Ayan, Kuya Sani. Ikaw na. Sana ako. Corinthians. Buti nagkakaroon. Tinig na lang ako. Mawawala sa minsan. Okay. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ng San Pablo sa mga taga-Corinto, Kabanata 1, Talata 3 hanggang 9. Tumainyo nawa pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo'y umulat sa lahat ng paraan, maging sa pananalita. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa numang kaloob habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y alalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ng Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ayun. Ano daw yung ibinigay? Yung greatest gift daw ni God para sa chapter na to. Kuya Jun. The gift that St. Paul was talking about are the gifts of the Spirit. Diba? In his, I just cannot recall what verse, but it is also in the first letter of Paul to the Corinthians. Kasi
itong gifts na pinagkaloob ng banal na espiritu, ito ang magpapatatag sa mga taga-Korinto, para makapagbigyan sila ng lakas na antayin hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo. When every knee shall bend, no? Yan yung sinabi, from high, from on earth, and from below. Yun yung ano niya. Pero mapapalad sila dahil itong tinatawag nilang spiritual gift, yung spiritual gifts din natin, yung siyam. Ito yung tinutukoy dito, bro. Mute ka. TJ, naka-mute. But TJ, sabihin mo yung verse tapos yung tanong. Ano yan? Pakibanggit yung verse tapos yung tanong ng ano. So I give thanks. So sa verse 4, I give thanks to my God always for you, for the grace of God that is given to you in Jesus Christ. Ano yun? In the form ba of Jesus Christ, Jepoy? Dahil binigay na sa atin ni God, si Jesus Christ, di ba? For that, in the time. So that's why, kaya ba na tayo nagkaroon ng, ito, nararamdaman natin ngayon, lahat ng graces, lahat ng, is nakukuha na natin because binigay na sa atin ni God, si Jesus Christ. Tama ba? Yes, correct. Pero hindi lang, una, syempre, Christ grace na binigay sa atin. Pero at the same time, yung ibang graces din, like for example, yung spiritual gifts, natanggap din natin dahil kay Jesus Christ. So lahat ng blessing ni Lord na binigay sa atin, lahat yan dumaan kay Jesus Christ. Kaya siya yung sinasabi nating mediator o perfect mediator ng grasya. Parang gets. Sana that in all, sa chapter 5, meron pang sinabi siya na that in all things you are made rich in Him. Anong ibig sabihin niya dito, Kuya Jerome? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ibig sabihin, pag ikaw ay when you are united, no, nakipag-isa ka kay Kristo, yun. Ito nga, sa divine will to, we unite, we fuse in His will. So, in His will, infinite si Christ I mean, in His humanity, we go in His humanity, but we know that in Christ, everything, there is no beginning and no end. But so masagana, I mean, everything he owns everything. So masagana lahat ng bagay, maging sa ating pananalita at sa kaalaman. He is the wisdom, He is the truth, the way, the life. So whatever He says, it's kaya nga He's the word He's the law. So we have to unite with Him. So that's the idea that in Him you were enriched in every way with all the discourse and all that. So we have to unite to our Lord Jesus. Kasi nasa Kanya na lahat Tama Yun po. lang naman. Bro. Yes po. Unang-una, para malinaw po. Yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinulat niya ito kasi nga yung itinayo nila doon na iglesia nila Sosthenes, medyo nagkakagulo. Kasi alam mo naman, maraming mga kontra di ba, sa aral nila. At ang mabigat pa doon, yung nagkakahati-hati yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano, yung mga Hintil, di ba? At ang mabigat doon sa Korinto, yung immoralidad ng mga taga-roon. Alam naman natin yung Korinto mga Grego, yung mga dami-daming Diyos-Diyosan niya mga yan di ba? Kaya nga matindi ang immoralidad doon. Kaya unang-una, malaking pasasalamat
si Pablo sa mga Korinto dahil sa kanilang matyagang pagtanggap kay Jesucristo. So pinalalakas niya talaga loob ng mga ino, manatili kayo nakakapit kay Kristo. Kasi marami kayo dyan mga kumukontra sa inyo eh. Kaya yung pasasalamat niya, unang-una, di ba? Sa tres lang, sumain niyo lang pagpapala, kapayapaan mula sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Doon sa 4, sabi niya, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil lahat ng pagpapala niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo. At yun nga, at tinanggap naman na lahat yun, yung aral, no? Kaya umuunlad sila, hindi lang sa pananalita, pati sa kanilang mga kaalaman. Kaya yun ang ipinagpapasalamat ni Pablo. Sa katotohanan niya, sabi niya, di ba? Ipinangangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Talagang tunay kayong mga saksi, no? Doon sa mga aral na tinanggap ninyo sa amin. Oo, kinukonfirm ninyo yung sa mga gawa nyo, sa mga panalita, kinukonfirm ninyo yung talagang pagpapala na galing sa Diyos. Tama rin naman, no, maaring doon sa 7 niya, no, meron din nababanggit tungkol sa kaloob na spiritual, yung mga gifts, no? So, hindi lang yung mga gifts at tinatanggap nila, pati nga yung mga magagandang ayuda para sa kanila. Kaya, ang maganda rito, yung dahil Adbyento, meron na naman nabanggit dito si Pablo tungkol sa Adbyento. Yung sila, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon. Ibig sabihin talaga, darating, yan naman talaga ang gospel eh. Darating si Jesus muli. Kaya nga, sabi niya, aalalayan kayo hanggang sa wakas para pagdating niya, matatagpuan kayong walang kapintasan. Kaya nakatitiyak sila na makakarating tayo sa kaharian ng Diyos. Yan po yung tema nitong pinabasa natin. Kaya nga dito ang subtitle, mga pagpapala mula kay Kristo. Kay Kristo. Oo, kaya nga doon sa verse 10, yung huling-huli, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Parang nasa state of grace kayo pag nagsalita. Inimay na ni Kuya Ton yung lahat. No, gusto ko itanong. May dadagdag na ako, TJ. Ayun po. Yung kanina, di ba sabi niya, grace ng ni Kristo, because Christ is the truth, the way, and life to the Father. Okay. Kung siya ang daan, nakilala mo na siya, ikaw, yung daan patungo sa Ama, alam mo na rin. Yes. Di ba? Yeah. So yung grasya na binigay sa iyo, karunungan, sabi nga ni Brother Jerome, ando doon na. And still the grace for you to have that faith, strong faith na hindi kaya yanigin. Kanya nga will keep you So yung yan, inulit-ulit na yan. God is faithful by whom we are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Sabi sa chapter 9. So I think pwede na, Kuya Jerome, since na na rin naman ni Kuya Tunying kanina, na pinpoint na niya. Kaya malaki. Ano ba yung mga keywords? Keywords. Ano yung sinabi ni Brother Tonying tsaka ni Brother Butch? Walang kapintasan. Ha? Saan ang... Matatagpuan tayong walang kapintasan. Saan mo yan maiko-connect?
without reproach. Nasaan sa first and second yan? Pwede doon sa sa preparation kasi kapag ka nagpe-prepare ka naman for the coming of Jesus Christ, dapat talagang malinis ka, walang kapintasan. Yun ang state of grace, brother. Oo, walang kapintasan, state of grace yun. Oo. Okay, pwede ko ilagay, brother Tonying. Di ba yung grace hindi natin ina-earn? Tama po. Hindi, joke lang. We do not earn. Magandang tanong yan. Ang ganda nun. Wala, lalalim pa to. Pero pag ikaw naka-Kristo, yung grace darating na siya. Naman eh. Ayaw mo yata eh. Matik parang andyan na yung grace eh. Parang, gusto mo ba? Ayaw mo? Ayaw mo? Ano yan? Yung kasabihan na palay na yung lumalapit sa manok, tinatanggihan pa ng manok. Kasi ang gusto niya mais. Mais na. Yan ang nangyari. Juicy pa. Daniel. Oh, yan. Brilliant. Yan ang nangyari. Palay na lumalapit sa manok. Kaya nga sabi ni Christy Fermin, walang binatpat si Andrea kay Catherine. Sulat ko ba yan? Kasi dapat up to date rin tayo eh. New Testament na pinag-uusapan dito. Kaya kailangan i-relate natin to. Sa new life. Oo, sa new life. Pwede ring... Anong isusulat pa? Waiting for the manifestation. And when you are... Graces. Graces, salvation. Ayun na nga, state of grace, di ba? Ayan na naman tayo, state of grace. Tanggalin natin yung state. Hindi. Kasi dalawang bagay po eh. Mercy and grace. Okay. Yung kaawaan, yung mercy, yung kaawaan, talagang maawain ng Diyos sa atin kahit ano pa ang kasalanan mo, di ba? Ngayon, kahit na nga you do not deserve, no? You do not deserve, bibigyan ka pa din ng grasya ng Diyos. Ganong ka-gracious ang ating Diyos eh. Kahit na gano'n ka pa ka-dumi, because God is so gracious, bibigyan ka ng grasya. Kasi kaakibat na nun yung kaawaan niya, yung mercy. So, yun yang, ibig ko sabihin, we do not earn the grace. We can never earn the grace. Kahit na anong gawin mong religiosity, kahit na kumumpisal ka ng kumumpisal lahat-lahat na, you will not, hindi mo maaarok yung lalim ng ng pagiging state of grace. Pero sabi sa 4, I give thanks to my God always for you, for the grace of God that is given you in Jesus Christ. So meaning, state of grace, pasalamat ka kasi nasa state of grace ka pa rin. Tama ba? Oo. Oo naman. Saka alangan naman, i-deny mo. Di ba? Kung dinay mo yan, tatapon. Parehong pangalan ng babae yan. Kaya tayo mga brothers, talagang hirap na hirap tayo makamtan yan. Okay. Aber, TJ, tawa ka ng tawa. Magbigay ka nga sa akin ng pangalan ng isang brother na pangalan niya Grace. Wala. Di ba? Wala pa tayong miyembro na Graciano eh, no? Oo. Apelido meron. Apelido meron. Garcia. Pero brother June, meron perfecto. Opo, pero ang pinag-usapan nga po natin, sinabi nyo, mercy. Grace. Yun po yung dalawa na yun na tingin ko binigay lang ng Diyos para sa mga babae. Mm-hmm. That in all things you are made. Meron po, Graciano. Apelido. Apelido po yung brother. Lopez. Ay na.
So, but Okay. nothing is Okay. wanting you. Sige po. Okay, makagawa na ba tayo ng ano? Or Manifestation. Pwede. meron pa ba? Ano pang... Pwede ba, sige. Ayun na nga pala yan. Hibla na tayo, TJ? Pwede ba balik ka sa first reading? Dagdag mo lang, hold on to God's promises. Dito? Lalagay ko dito? Kasama, connected pa rin niya sa repentance eh. Then sa faith. If you have faith, you have to hold on to God's promises. Oo. Sige. Anong promise ni Lord sa'yo? Secret. Okay. Gagawa na ba tayo ng ano? Pwede. Ano ba yung mga keywords natin dito? Watchful? Watchful. Hindi. Ano ba? Prepare. Preparation. May watchful ba? May watchful. Sa gospel sauce first. Preparation. Prayer. Ano pa? Ayaw ni Brother Ton yung state of grace eh. Grace lang. Grace lang. Ang gusto niya, grace lang. Sino ba si Grace, Kuya Tonying? Wala akong kilalang grace sa mga handmaid eh. Patay. Ito na naman tayo sa handmade eh. Ayan na. Ayan na naman. Kaya Kanya naman tayo magpasalamat sa Diyos. preparasyon, ano? Advent, ano? Preparation. Pagdating ni Grace. Kaya pala From- yung state of grace eh. Walang alam dyan si Brother Chepoy ha. Naka-record naman. We will never forget. Naka-record eh. Gawa na kayo ng hibla. So, sa hibla, pwede nating sabihin na manalangin, magbantay, at maghanda sa pagdating ng ating Panginoon para makamit natin ang biyaya ng kaligtasan. Ayos ah. Aba. Diba? Para makamit Finish natin. Pwede ba yung English para makamit natin ang state of grace? Okay. Para Taglish. Hindi nga in-earn. Wala akong binanggit na ano, di ba? Na grace dito, di ba? Biyaya. Biyaya lang. Biyaya lang. Biyaya lang. Blessing. Blessing. Kaligtasan. Pinahaba pa, no? Ano ba yung pinagkaiba ng blessing sa grace? Yung isa, pagbabasbas. Yung isa, pangalan ng babae. Yun. Malinaw. Okay na ba? May dagdag pa? Magbantay at Watch. Lord, make Brother, Brother Alex? approve na yan. Approve na. May second emotion na. And we shall Wala. Wala nang kukontra. Approve na daw. Be watchful, stand firm in your faith.
Madaling kausap ang computer eh. Ang reflection, paano tayo maghahanda? Paano tayo maghahanda? Sa pagdating ng ating Panginoon. Ayun na eh, sinabi na eh. Oo, ayun na rin yan eh. Oo, yun na nga, manalangin. Ayun. Maging state of grace. In a state of grace. Paano maging in a state of grace? Comment, Brother Tunying. Tunying, your comment. Wala tayong hugot? Anong hugot natin? O sige, lagay natin mag-umpisa dito. Paano ko tatanggapin ang biyayang paano tayo makapaghahanda? Ayun. Ito na nga, manalangin. Paano tayo makapaghahanda? Sa pagdating ng ating Panginoon. O yung sinasabi mong sa pagdating o pagpunta natin sa Panginoon. Kasi meron sa Panginoon pagdating at meron din sa puso. Di ba? Alin ang mauna? Ganda sa ating Panginoon. Pili na lang. Paano tayo makapaghanda sa pagdating ng ating? Alam na nila yan. Spirit or in flesh or in... Palagay ko sa lahat eh. In spirit, in flesh. Kasi sa bagay, tatanggapin tayo ni Kristo kapag kahit may konting dungis. Ang kapalit, ang ano lang naman dyan is kumpisal, di ba? The Eucharist is already flesh eh. Parang kulang ng letter G doon sa makapag yung hahanda. Brother Jerome, paano tayo makapaghanda? At ko maghahanda dapat. Ano ba talaga? Makapag o maghahanda? Maghahanda. Paano Who's in favor of makapag? Makapag. Maghahanda is more Sige, Brother Jeboy, anong question? Maghahanda. Okay na to? Parehas lang. Oh, you know. Paano tayo makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon? Okay? Meron pa ba? Magkumpisa lang po ba tayo? Approve. Para ano po, para magkaroon tayo ng idea doon sa hibla at saka sa hugot, basahin po natin yung responsorial psalms. Lord, make us turn to you. Let us see your face and we shall be saved. Yun. Lord, tapos diba? Make us turn to you. Kami magbalik kami sa iyo, makita namin ang iyong muka at upang kami ay ma-save. Masalba. How do we turn to Mailigtas. Through receiving the sacrament ba? Kantahin mo nga, brother. Kantahin mo nga yan. Kanta yan eh. Lord. Si Brother June ang mahilig dyan. Lord, make us turn to you. Let us see your face and we shall be saved. Lord. Awit yan eh, ganito. Teka lang. Masyado pang maaga. Okay, recorded to ha. Teka lang. Brother TJ, gawan mo na ng ano yun. May lyrics ka na. Masyado pang maaga. Kasi ang inisip ng maraming tao eh. Matagal pa. Relax lang. Take your time. Take your time. Kaya Sabi nila, be ito alert tandaan na eh. nyo, if anybody, a member of the church, a pastor of the church, or even a false prophet will say and give us a definite date on the coming of the Lord,
Huwag kang maniniwala. Kasi nga, nasusulat sa Bible, hindi si Jesus mismo. Hindi niya alam kailan darating yun. Amen. Tapos may magsasabi, di ba? Kaya automatic dapat. Yan ang maganda pagka pinag-aaralan natin yung mabuting balita. Alam natin. So I think yung hibla natin falls on dun sa psalm itself. Yan na yan yung psalm. Ano naman? So check na yan. Oh, ano pa? Para doon sa Okay na yan. reflection question. Although, ayun na, binigyan na tayo ng hint doon sa unang nung hibla. Okay na siguro yan. Okay na yan. Isa lang question natin, okay na. So, baka may hihirap pa po. Hamon, siyempre, kumpisal, dapat papartneran mo ng communion yan, di lang kumpisal. So, yung magkumpisal kasi nga, turn to you, so pagbabalik loob nga yan. Reconciliation nga kasi. Magkumpisal at mag-take ng communion, tanggapin ang communion. Ang Panginoon. Ang Panginoon sa Eucharistia. Banal na Eucharistia. Bakit kaya may buhit na pula yung mga word na yan? Parang hindi tama ang tense. Hindi po kasi basa ng yung mga Tagalog, kaya meron ganyan. Hindi tama ang tense niyan, kaya may guhit na pula. Ayan ang suggestion, magpaghahanda. Mali yan eh. Hindi naman tama si Google. Mali si Google. Ito si Google, magkumpisal. Actually, mangumpisal. Dapat yan mangumpisal. 2 words daw. Mangumpisal. M-A-N. M-A-N. Wala pong G. Mangumpisal. Manananggal. Tingnan mo na wala. Christ the King. Kaming mga may sakit, tinawag kami sa parokya at nagkaroon ng general absolution sa amin. No? Pero sa pagkaintindi ko, correct me if I'm wrong, kailangan pa rin mangumpisal No? Opo. Kasi general absolution is a temporary restraint na dahil nga may sakit ka, may karamdaman ka, the church absolves you of your sin. But you still have to go to the sacrament of reconciliation. Amen. Parang ba yun? Partial indulgence lang yun. Correct. Parang temporary restraining order ba tawag nila doon? Restraining order. Pagka ang magmahal ba ng handmaids ay kasalanan? Ayun. Depende sa sitwasyon. Kung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo, tingin ko hindi. Hindi kasalanan yun Oo. Yun nga ang kaaway. Yun nga ang kaaway sa atin. Sasapawan kayong dalawa, Brother Sonny and Brother Tony. Yun nga ang kaaway. Sinasabihan tayo ni Jesus, pati yung kaaway, mahalin natin, man-made pa. Excuses. Parang kanta kanina. Teka lang muna. Masyado pang maaga. Gawan mo na ng musika yan, TV. Ang Teka Lang by Brother June. Kanta ni Ben and Ben yan Okay na yan. Talaga ni Ben and Ben yun. Kaya pala. Sounds familiar. Teka lang. Hindi ba yan? Kanta nga yan sa responsorial psalm. Lord, make us turn to you.
Let us see your face. And we shall shall be. In you, Parang flowing from the iba yun ah. from the Actually, mas adapted yung That I- kanta ni by the power of your love. power of Yun. the Lord. Lord, make us Make turn us really to wanna you. see you. Let us I really see your wanna face. be with you, Lord. I wanna be George with you, Bakit Lord. tayo napunto And it dito? takes Kasi so ganyan. long, my Lord. Ayan yung turning George ni Harrison. ng Beatles. My sweet Hari Krishna Eh, naman yan, bro. George Harrison yan ah. Hindi, di ba? There was a time nung nag-Hari Krishna ang Beatles, Okay na to Oo. ah. bumalik sila sa Christianity. Kaya sinulat ni George Harrison yung My Sweet Lord. My sweet Lord. Trivia Pero lang. ang ano din, ang ano nun sa background nun, Hare Krishna pa rin. May Hari Krishna pa rin. Hare Kaya nga Krishna medyo pa rin. controversial eh. Mm. May controversial yung kanta na yun eh. Pero sinabi naman ni George Harrison, kahit ano pang tawag-tawagin mo kay Hare Krishna o kahit sino mang religion yan o kahit sino mang Diyos yan na sinasabi mo, kung saan ang puso mo, doon ka. Nagkataon lang na sinama lang nila yung mga pangalan ng Diyos doon sa kanta. Pero, ayun. Nag-Christianity rin pa rin sila. Meron akong narinig. Yun daw River of Babylon. Kung daw yun. Biblical. Biblical daw. Oo nga, pero desecration daw yun sa ating Diyos, yung kanta na yun. Lalo na kapag kayong sinasayaw nila. Diba? Yun po yung Parang sabi hindi doon. na, Pag sinasayaw, kasi iba yung sayaw nila. Medyo lascivious yung correct. sayaw. But the lyrics or the wordings itself is biblical. Yung pag-interpret lang nila through dance, yun ang medyo, kasi nga malas. Ayun, okay. Yun ang Okay. desecration po nun. If you watch, I think I saw it sa TikTok or something. Okay. Pero ang ganda ng kanta, di ba? Napakasayo, ang saya-saya ng kanta na yun. Biblical nga po yun. Pero actually, hindi siya masaya kasi nga parang ano yun eh. Kung titingnan mo yung lyrics nun by the river, ano nakakasunod? parang malungkot sila doon. Hindi sila masaya. Anong kumanta nun, Brother Alex? Yung group na kumanta din ng ano? Hillsong? No, it's not Hillsong. Para siyang group ng parang colored sila. Sino kumanta nun, Brother Tunying? Hindi ko po alam. Hindi naman ako mahilig sa kantahan. Mahilig siya sa sayawan. Tignan natin sa Google. Sino next mag-facilitate? Brother Jeffoy. Si Bonnie M. ang kumanta. Okay. Bonnie M. Parang group Bonifacio. yan. Parang group yan na, I don't know if they're Jamaican or something. Okay. Mga yaman. I am Jamaican from Tayuman. Brother TJ, sino na pupusuan mo mag-facilitate next? Ikaw. Ako? Ikaw na lang, kuya. Pwede din. At may lambing lang ako na pagka babasahin natin yung gospel, first reading, Tatayo. second, dahil nasa Advent na tayo, kinakanta. Hindi, walang biro. Hindi Diba? namin alam ang tono eh. Ano ba? Nasa ano lang yun. Nasa inyo na yun. Pero di ba ang pare, pagka Misa Dalmatica, yung special, kinakanta nila yung yung parang di lang yung buong misa pa yata kinakanta. Parang yung choir dito sa amin sinimulan ng kantahin yung mga salmo responsory. So salmo. Kinakanta. Alam mo TJ, madalas yan kinakanta talaga yung salmo responsorio. Pati yung pero gospel
Sa first Yung reading, kinakanta na nila eh. Oh? Yung prelude doon sa yung tanong doon sa Salmo Responsorio, kailangan talaga marunong umawit yung yung lektor. Kaya kasi inaawit yun eh. Naawit yun. Minsan yung choir na lang. Yung choir po talaga. Minsan yung choir talaga yung Sila yung nagre-respond. Pero yung kantor, siya yung kakanta ng lektor. Nung usually choir member yung kumakanta ng psalm eh. Well, ang tawag po talaga do psalmist. Opo. Correct. Psalmist. Opo. Kasi tatlo po yan, commentator, lector, at saka psalmist. Yeah. So, ay nagkakataon lang, sama-sama lang sila doon sa choir. Sa Tagalog, yan yung mga manghuhula, yung titingin ng palad, psalmist. Pamis. Yan ang nun. Sabi sa inyo, hindi maganda yung meaning nung yung sa, I mean, malungkot yung yung By the Rivers of Babylon. Ganun. Malungkot yung kanta na yun. Kasi alam mo, nung minsan, matagal na to. Yeah, we wept. In one of the ILC ng Youth for Christ, yung pare, yung officiating priest, pinaliwanag niya isa-isa yung mga ginagawa natin sa misa from the procession all the way to the recessional. Kaya yung misa, nabot ng 3 oras eh. Hindi, walang biro. Pinaliwanag niya. ILC sa Cebu ba yan? Ha? Parang naalala ko sa Cebu nga yan eh. Di ba? Nabutan mo yan, TJ? Nabutan mo? Hindi, YFC ka pa noon. YFC ka pa noon. Di ba? Sabi ko, ang galing naman itong paring to. Sabi ko. May meaning talaga lang. Hindi po pare yun, katikista yun. Katikista po? Sige, tanggapin ko yung pagiging facilitator ulit. Walang problema. Tatanggapin ko. Kakantahin mo na talaga yung gospel, ha? Oo. Baka gusto ni Brother Jepoy siya mag-facilitate sa susunod. Siya. Si Jepoy. Kasi sabi mo lang, Brother Tonying, para lang sa kaalaman mo, si Brother Jepoy, nagmagandang loob yan, na mag-sit-in lang siya, nagsisit-in lang siya kasi nakabalita si Brother Jepoy na puro katarantaduhan lang pinag-uusapan natin dito. Na hindi naman totoo. Ngayon nalaman niya, di ba? Hindi naman pala totoo. Marites lang pala yun. Yan ang kultura kasi natin. May nakakarating sa ating mga elders. Kasi wala tayong ginawa kundi magtawanan eh. Oo, dahil puro daw nakakatawa. No? Recorded naman yan, di ba? Naka-record. Kaya alam nila. Kaya may nag-comment kay kay Jerome, di ba? Na handmaids. Naalala mo yun, Jerome? Sa YouTube na masaya yung pagtalakayan niyo sa servants, sabi niya. Ganon? Meron ganon? Yes, Brad, yes. Tanong mo kay Jerome, meron nag-comment. Kasi pwede nilang panoorin eh. Pwede nilang panoorin. No? Kaya yung paulit-ulit mong paghanga sa handmaid, nasusulat din yan. Nasusulat din. Mapapansin mo, brother, pagka kasama ka na sa gathering ng mga handmaid, ini-snap ka na. Bakit? Siyempre, maingat na sila eh. Ayan na. Ayan na si Brother Tonying. Kaya nabigyan na sila ng warning. Kaya mahal pa rin nila yung kapatid natin. Diba? Kasi nga, brothers and sisters in Christ tayo. Pinopost yun ni Brother Jerome. Picture na tayo. Hawak natin ng Bible. Hawak ng Bible. Hawak tayo Bible. Picture na. Ayaw talaga makita yung Bible po. Tanggalin ko yung headset ko, baka makita sa opisina ikatanggal ko pa. Sino kukuha ng picture? Smile. Ayaw talaga mag-show ng Bible po yan.
Kaya pala sa first reading, hindi masyado nagko-comment si Brother Tunying. Kasi yung Bible niya, New Testament na. New Testament na. Wala siyang Old Testament. Okay na ba? Ito binigay sa akin ito ni Brother Boots. Kayo ba binigyan ng ganito? May ganyan ako eh. Yung taglish. Okay lang. Meron naman kami. Hindi kami binigyan. Pero okay lang. Hindi talaga nag-a-appear yung Bible ko. Ayun. Kuha ka ng picture. Brother Jerome, kuha ka ng picture. Ayaw talaga siya mag-appear. Ayaw, no? Kiko, kailangan mo tanggalin yung background, brother. Yeah, kailangan mo tanggalin yung background. I think I need to take out the background. Okay, blur natin. Yeah. I think blurred pa rin siya. Oo, blurred pa rin, brother. Alisin na nga yung blur na yan. None. Ang gulo. Parto namin. Okay. Christian Community Bible. Catholic yan ha. By Eranio Catholic Manalo. Pastoral Edition. 1, 2, 3. The picture. Yan. Taste. I think okay na tayo. Ako pa yung isa. Plus. Control V. Okay. Sino po ang closing prayer? Ay, excuse me. Bago tayo mag-closing prayer, TJ, pinapollow up nga pala ni Brother Tom yung ano nyo sa ID. Pakipadala, kung padadala nyo yung deposit slip o yung GCash remittance para sa ID, bigyan nyo lang daw siya ng kopya. 100 pesos yan. Yes. So, para siya na magpapadala sa center ng mga pangalan natin. Sige. Kasi kung ano daw, kung hanggang December lang yata yung kanyang deadline sa atin. Pag January 1, saka ka nagbayad, school ID ang ibibigay sa iyo. Mas gusto ko yun. NFC ID, school ID. Mas okay yun. Mas kanina eskwelahan yan, bro. Kanina eskwelahan. Depende kung saan ka nag-graduate. Senior ID. Senior tayo. Pwera kay Jerome, pwera kay TJ. Pero tayo sa inyo senior high sa amin, high school. Senior high sa high school lang. Senior high. Yeah, kami ni Jepoy, high school. Sana yung hard plastic na kasi wala akong ID. At sa sawing palad, alam mo kung sino nakapansin sa akin sa leaders conference? Si Lachi pa. Si Kuya Lachi. Sabi niya, alika, sandali, alika. Sabi, sinamahan ako kay Candy, bigyan mo to ng ID ha. Sabi kay Candy, dun sa registration counter. Okay, sino po ang closing? Kasi huminto naman yung nila ng ID. Kailan lang ulit nag-resume. Ganun po ba? Apo. Pero sana RFID na, brother ha. Para pagka may Hindi, walang biro, TJ. RFID, para pagka gagano na lang. Attendance ng gathering, iso-swipe na lang. Hindi na kailangan pumirma. May QR code yata yun eh. Ganun ba? Apo. Barcode. May QR code. Hindi ko alam yung bago. Pagdaan ng e-flex din, meron. Yun. Mo. Lagi daw may load yun. So, Kuya Tunying, pwede ka bang mag-closing prayer? Pwede rin po. Yun. Paki naman. Salamat. Okay po. Muli po natin alalahanin na tayo ay kasama ng Diyos dahil ang Espiritu Santo ay sumasa atin. At marapat na tayong lahat ay magpasalamat
sa gabing ito sapagkat binigyan tayo ng power upang talakayin natin, himayin natin ang salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa unang linggo ng Adbyento. Upang sa pagsisimba natin sa linggo, maliwanag at maayos na maayos ang pagkakaunawa natin sa aatin ng ating misa. Kaya salamat Panginoon, maraming salamat po, unang-una na po, ang pagbibigay nyo ng presensya ng Espiritu sa bawat isa sa amin, na siya naman ang tunay na gabay namin at siya rin naman ang tumutulong sa amin upang maunawaan namin ang malalim na kahulugan ng iyong mga salita. Sa totoo nga po, kung kami ay nagtatalakayan, marami po kayong mga alinlangan sa mga kahulugan ng mga nabasa naming mga talata. Subalit, sa kahulihan, binigyan po rin kami ng pagkaunawa at sa ngayon po ay natutuwa kami, nalulugod kami at kami po ay nabiyayaan ng katotohanan upang ito ay amin maisabuhay. Muli Panginoon, kami po ay humihiling sa iyo ng kapayapaan. Ngayon po ang aming ipagdiriwang sa linggo ng Adbyento. Kapayapaan, pag-asa, pag-ibig at joy, kasiglahan at kasayahan. Salamat Panginoon sa darating na season na to kung saan kami ay tutulungan ng Espiritu upang mapaghandaan po namin ang muling pagdating. At ang isa pa po, ang paghahanda namin sa pagdiriwang ng Pasko kung saan ang nagkaroon ng unang Adbyento ang pagdating ni Jesucristong aming tagapagligtas doon nung siya ipanganak sa Bethlehem. Kaya mga kapatid, ating isulat sa ating mga diwa at puso't isip ang presensya ng Espiritu Santo na siya ang magdadala sa atin sa paanan ng Diyos. At ating nakikita ang kanyang mukha. Darating ang panahon ng kanyang paghahayag at tayong lahat ay makakaharap niya, makakasama sa langit kasama ng Inang Maria, lahat ng apostoles at mga santo't mga banal, kasama ng mga napakaraming anghel na umaawit ng Hosanna, glory to God, at praise God. Hallelujah, hallelujah. Dalangin po namin ito palagi sa pangalan po ng anak mong si Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, kapararaw ngayon at magpakailanman. Mapayapang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening. Good evening. Parang nasa state of grace lang ikaw, Brother Tonying, pag nagdasal eh. Pero pag binanggit mo yung handmaid, nababawasan yung state of grace. Kaya, susunod, huwag mo na daw babanggitin muna para hindi mabawasan. Kayo, palibhasa kayo, may mga partner, ha? Maawa naman kayo sa mga nag-iisang mga single. Eh bakit si Sunny na single, hindi nagsasalita? Oo nga, umalis tuloy. Bye-bye. Thank you, Brother Jepoy. Bye-bye. Thank you, Jepoy. Salamat, Brother Jepoy. Have a good night, everyone.